Pero kaya ako po yan, naniniwala po ako na ang panliligaw is commitment talaga. Ligaw pa lang may commitment, magko-commit ka na kasi siya. Okay guys, isa na muli mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Sana po kayo dako ng mundo naroroon. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV, at sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap, tayo muli po ay magbibigay ng ating panibagong koro-koro, komento, opinion at reaksyon tungkol nga po dito sa naging interview po nila Kalingap Ian sa kanila pong Kalingap Tahanan channel po ni Kalingap Rob. Okay? So sa naturang interview mga Kalingap ay isinalang po rito itong dalawang leading men ng ating mga Kalingap Angels na sina Fran at itong si Mike. Okay? So alam po naman natin si Mike ay wala pa pong permanenteng anong tawag po diyan? Permanenteng partner o permanenteng leading lady. Okay? So ginawa po ito mga Kalingap upang sa ganun ay makilala pa natin lalo itong dalawang leading men na ito, ha? So okay? So very good ang mga kasagutan po dito ni Fran mga Kalingap, at marami po sa mga taga-suporta ng Franjoy ay talaga naman pong tuwang-tuwa sa naging kasagutan po dito ni Fran. Kaya nga po diyan po sa ating pong thumbnail ay talagang napaka-respetong bata itong po si Fran. Ano po yung bakit ko sinabi po napaka-respeto po, napakataas po ang kanya pong respeto sa mga babae, sa mga taong liligawan po niya, yung feelings. Kung sakali pong matuloy po yung paliligaw po niya kay Joy Diwata, ay sinasabi ko dito na yung respeto doon sa feelings. So yan po yung ating pag-usapan mamaya-maya po ng kaunti mga Kalingap. Pero bago po yan, ay tunghayan muna natin ang bahagi kung saan po ay naroon po yung napakaganda pong mga kasagutan po ni Fran sa kanyang sa naging interview po ng Kalingap Tahanan, sa pangunguna po yan siyempre ni Kalingap Ian. So panoorin po natin mga Kalingap. Gusto ko nasa mabuting kalagayan. Siyempre si Joy po, close po kami ni Joy, and tinignan po natin si Joy. And hindi ako papayag na si Joy ay mapunta sa walang hiyang kalabting. Oh, yan. Sa hindi maayos na kalabting. Baka mapasyaman ako din. Sabi ko, sa hindi maayos na kalabting. Siyempre gusto natin maayos na kalabting. Gano'n nakakatagal yung nyo? Kalabting nyo? Nalala ko naman September? Ito, may bibigyan ko. Yan. Ay, Fran, bibigyan ko. Ay, Fran. Sige. Kunwari magkasama kayo ni Joy. Tapos, syempre, wapo tayo eh. Ginagawa mo yan. Pinawakan ako eh. Maraming nagkaka-crush sa atin. Yun. Ay, Papasay lang ko yan. Ha? Hindi, sa iyo. Magkasama kayo ha. Oo, magkakasama. Lumapit sa'yo. Nag-amin na crush ka. Uy, Kuya Fran, idol kita, crush kita. Ganyan. Anong magiging reaction mo doon sa sinabi ng girl para na hindi ma-open na hindi magagalit si Joy? Kung fan siya, kumbaga kung nakikita niya ako, iti-take ko yun na parang ina-admire niya ako bilang ako. Kasi di man din natin may tatanggi sa atin na tayo meron din tayong mga ina-admire na tao, parang ganun. Yun, parang yung ganung way ang sasabihin ko sa kanya, kung syempre hindi naman pwedeng maging serious, pero iti-take ko yun as good na para sa akin kasi yun nga, ina-admire niya ako as a person. Yun lang, parang pasalamat ako kasi ina-admire niya na bilang ako. O ito, kunyari,
meron kayong long-time best friend na babae. Ay! Ayan na. Grabe. Long-time best friend na babae. And may, nagkaroon kayo ng girlfriend. Tapos yung girlfriend ninyo nagseselos dun sa best Long-time friend friend. ninyo. Best friend kita! At sinabihan kayong, layuan mo na yan, nagseselos ako dyan. Anong gagawin ninyo? Best friend ko lang ako eh! Pwede last na. Ano gusto mo ka? Sige, ikaw. Sige, unang-una, mangingibabaw po dyan yung respeto sa partner. Kung sa ganong paraan hindi comfortable yung partner mo, syempre, ibibigay mo yung comfort na ganun para sa partner mo. Kasi mahal mo yan eh. Kumbaga, makakasama mo yan habang buhay. In term na partner. Yun, para sa akin, narespetuhin ko. Even though kaibigan ko yung best friend ko yun. Kapag sa kanya naman nangyari yun, sure naman na alam niya yung limitations niya. Yeah. Kumbaga, syempre, possible na gawin niya din yun sa akin. Kumbaga, sa aming dalawa, nandun na yung knowledge na maintindihan namin para yung isa't isa kasi mag-best friend kami. Kailangan na namin mag-set ng boundaries kasi we have our own life na yun sa akin. Galing, hindi na sagot. Ang masasabi niyo sa religious beliefs about sa relationship? Kasi bawa na lang. May Muslims, Kristiyano. Ano ang take ninyo dyan? Paano Magkaiba kayo, relationship mo. ang gusto mong tao. Sa akin naman, kuya, palaging ang dulo talaga niyan is yung respeto baga po sa paniniwala. Kasi, let's say, meron din tayong kaibigan na iba yung religion eh. Pero, may paniniwala siya na hindi katulad sa akin. Kumbaga, kung nire-respeto ko yung religion niya na hindi siya naniniwala dito, ganun din naman sa kanya. Kumbaga, ano siya, ng equal respect talaga. Kasi, pag pinag-usapan na natin yung mahirap siyang ipaglaban. Kasi, yun nga, anong masasabi natin sa paniniwala? So, paano kayo kakatuloy ng gusto mo kung magkaiba kayo? Doon naman place yung parang mutual agreement na. Kasi, kung baga, may isa talaga na maglilipat na religion. So ikaw, kapag ikaw yun, sa tingin mo, kunyari sa inyong dalawa ni Joel, sa tingin mo, sino sa inyo? Ayan. Sino sa inyo yung Kung sa akin naman ma-adjust? kuya, nasa ano naman yan. Sa inyong dalawa ni Joel, sino ma-adjust? Grabe naman. Sino willing Yan mag-adjust? ang mahirap na tanong. Mahirap na tanong. Undecided pa. Wala pa sa ngayon. Kasi, syempre, yun nga. Hindi pa napag-usap. Sa paniniwala. Hindi na situational yan ah. Hindi na situation yun. Kung kinakailangan naman po, syempre, partner naman ako sa future, kung talagang kung kinakailangan at mahal mo, syempre ako na Sa lalaki, pwede bang manligaw ng marami? Ang babae ba, pwede magpaligaw? Mali yun! Person. Pero kaya ako kuya, naniniwala po ako na ang panliligaw is commitment talaga. Ligaw pa lang, may commitment. Magko-commit ka na. Kasi syempre, sinasabi mo yung nararamdaman mo sa tao. Okay. Yes. Okay, so yan mga kalinga pa. So palakpakan po natin itong si Juan. Talaga na pong seryoso na itong batang ito mga kalingap. Sa edad pong yan ay napaka-mature pong mag-isip. So ito yung pong sinasabi yung sitwasyon. Ano yung sinabi po niya doon sa sitwasyon na kung halimbawa ay kasama po niya si Joy at mayroong babae na lumapit at sila po ay siya po ay nagsabi na mahal po o ay crush. Halimbawa nagsabi na crush ay ano po yung sinasabi niya? Maging tapat po siya. Siya po ay magsasabi na mayroon po na siyang partner. Okay? So yun po yung maging realistic o magiging tapat sa kanya pong partner. At doon po ay upang sa ganon maiwasan na masaktan po yung kanya pong jowa. Okay? So talagang matapat po siyang magsasabi daw po doon sa lalapit po sa kanya. Pero ma-appreciate din po niya mga kalingap yung lalapit po na siya po ay magsasabi na crush siya. Kasi siyempre hindi natin maiiwasan sa isang tao na may itsura kagaya po ni Fran di natural ay maraming magkakagustong mga kababaihan. Ay, hindi po ba mga kalingap?
So dito naman po ay ang sinasabi po niya, naniniwala po siya sa commitment. Once na ikaw daw, ang isang lalaki ay nanligaw na po sa isang babae, ay commitment na daw po yun. Okay? So siyempre, natural kasi pagka nanliligaw na po ang isang lalaki ay, yan ay, di ba, pag nanliligaw ng isang lalaki ay para bagang kinukuha mo yung loob ng isang babae at siyempre ikaw ay nangangako kung ano po yung mga maipapangako mo sa kanya na siyempre madalas na pinapangako na siya ay aalagaan, siya ay mamahalin, siya ay hindi sasaktan, hindi pa iiyakin. Yun po yung madalas po na mga pangako po ng mga kalalakihan pag sila po ay nanliligaw. So doon pa lamang po, simula pa lamang po doon sa paliligaw daw ay kinakailangan ito po ay commitment na. Kasi kung hindi ito gagawin na commitment, mga kalingap, ay para bagang pinag-interesan mo lang yung babae. Pinag-interesan mo lang yung babae at hindi ka nangako. Hindi mo ibinibigay yung buo mong pagkatao sa iyo pong nililigawan. So yan po yung kanya pong paniniwala po dyan. At talaga naman po maraming namangha po mga kalingap dito po sa pangatlong katanungan tungkol po sa kanya pong paniniwala sa relihiyon, di po ba? Okay, so ito pa lang si Fran mga kalingap ay handang magpa-convert o handang sumunod kung ano man po yung paniniwala, kung ano yung relihiyon na kinakaaniban po ni Joy Diwata kung sakasakaling sila po. Kung sakasakali lang naman in the future, sabi naman po niya mga kalingap. So, dito natin makikita na talagang sinasabi ko nga kanina ay committed na itong si Fran na ito ay masyadong advanced ng mag-isip, very matured na siya pong mag-isip. Kasi naisip pa niya po itong mga ganitong mga bagay sa edad po niyang yan, mga kalingap, hindi po ba? So marami pong tatalunin na tao o maraming tatalunin na mga kalalakihan itong si Fran kasi talaga naman po straightforward po yung kanya pong gustong mangyari. Kung halimbawa man po ay siya ay manligaw po kay Joy, kay Joy Diwata. So napakaswerte po naman, ang haba naman po ng hair ni Joy Diwata. Okay? So, napakaswerte mula po sa isang masalimuot na naging relasyon. Siguro, ito po yung dahilan na kaya po ay ito na po yung sinasabi po. Ito na po yung parang pangako po ni Fran kay Joy Diwata ay alam po ni Fran kung ano po yung pinagdaanan. Alam po niya yung pinagdaanan po ni Joy Diwata kaya habang maaga ay nililinaw na po niya. Kasi doon sa unang mga episode, mga kalingap, di ba? Meron po doong episode din po na sinasabing ay siya po daw ay magpapaalam na agad kay Nanay Imelda. So napakaswerte po talaga ni Joy Diwata. Sana po ay sila na lamang po. So dito makikita natin mga kalingap na malinis yung intention po dito po ni Fran at marami ang umaasa na mga Fran Joy supporters na sana ay hindi maulit na muli. Hindi na naman po maulit na muli kung ano man po ang naging karanasan nitong si Joy Diwata. So, ang tangi lang natin mahihiling kay Fran ngayon ay ganito. Fran, sana po ay huwag mong paglaruan ang damdamin po ni Joy Diwata dahil marami kang makakasagupa dahil maraming nagmamahal po sa isang Joy Diwata. At bukod po doon ay sana lang ay huwag mo rin paglaruan ang mga damdamin ng mga maraming sumusuporta sa inyong dalawa. Okay, sa Fran Joy, baka na naman mamaya lalabas na naman mga kalingap na paglalaruan na naman po ang mga damdamin po ng mga supporters na gaya po ng inyong lingkod na tiguwang na imbes na tayo po ay nakamove on na ito na naman po uulitin na naman para tuloy masasabi po natin na history repeats itself. Sana lang po yan ang pakiusap po natin kay Fran na sana lang ay huwag paglaruan ang damdamin. Kaya nga sabi po ni Kalingap Ian dyan,
matagal na po nilang kakilala itong si Joy Diwata at malapit po sa kanila itong si Joy Diwata at gusto naman po nila na itong magiging manliligaw o magiging kalabtim po ni Joy Diwata ay isang taong mapagkakatiwalaan at hindi balasubas. Hindi naman po sinabi, that is not the right, that is not the term used by Kalingap Ian, pero parang ganun na rin po ang pagkakaintindi ko doon sa sinabi na kinakailangan maayos naman daw po yung magiging collab team na hindi balasubas. Okay? So hanggang dito na lamang po tayo mga Kalingap. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, at siyempre sana po ay inyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo po ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.